Ka-Kiers, panoorin po natin ito. Ali po yung Israel is the kamay. reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability to name that shows you have this as leaders. This is wrong, Doc. And nobody wants to fight for Israel. Ano nga? Provide all our. Please stand up to the rain. Stand up for America. Let's fight for Israel. Ali talaga. Dinig po yung buto niya na nabali. You guys, you're robots! You won't even look back! Look at you guys! You're like robots! Oh my god, what is happening? And you're not even looking back! Any of you four-star generals! Oh my god, what is... So, bigla nga pong nagkagulo ang isang seryosong pandinig sa Senado ng Amerika. Habang nagpapatuloy po ang hearing tungkol po sa military policy at foreign conflicts, isang lalaki nga po ang biglang sumigaw mula sa audience at ang kanyang sigaw, "No one wants to fight for Israel." Tumigil nga po ang buong silid at nagulat ang mga senador at ang iba pang mga nakadalo doon. Now, ang lalaki pong iyon ay kinilala bilang si Brian McJanis, isa pong anti-war activist na mariing tumututol po sa patuloy na suporta ng Amerika sa Israel sa gitna nga po ng tensyon sa Middle East. Ang hearing po na ito ay pinangunahan po ng ilang senador kabilang na po si Tim Shashi at ang kanilang layunin ay pag-usapan po ang national security at military commitments ng Amerika. Pero ang isang sigaw na iyon ay nagbukas po ng mas malaking debate. Hindi lang po sa politika, kundi pati na rin po sa pananaw ng mga Kristiyano sa Israel. Dahil ngayon, habang lumalala po ang tensyon sa pagitan po ng Israel, ng Iran at ng iba pang bansa sa Middle East, maraming tao po ang nagtatanong. Kung maraming tumututol sa digmaan ng Israel, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? May espesyal ba talagang papel ang Israel sa plano ng Diyos? At kung may digmaan sa rehiyong iyon, dapat ba itong ituring na bahagi ng prophecy? Pag-usapan po natin ito. Now, ano nga ba ang nangyari sa Senate hearing? Ang pagdinig po ng United States Senate ay isa pong seryosong talakayan tungkol po sa foreign policy at military alliances. Isa sa mga sensitibong paksa ay ang relasyon po ng Amerika sa Israel. Sa gitna nga po ng diskusyon, tumayo po si Brian McJanis at nagsimulang sumigaw po ng protesta. Ang kanyang pangunahing punto, hindi raw dapat madamay ang Amerika sa digmaan para sa Israel. Ang sigaw po niyang "No one wants to fight for Israel" ay agad po na naging viral online. Pinatigil ng security ang protesta at inalis siya sa hearing room. Pero huli na po ang lahat. Ang video ay kumalat na sa social media. Now, bakit nga ba may nagprotesta? Hindi po lihim na sa maraming bahagi po ng mundo, lalo na po sa Western countries, lumalakas na po ang anti-war movement. Maraming tao po ang nag-aalala sa tatlong bagay. Una, escalation ng digmaan. Kung lalong lumalaki po ang conflict sa Middle East, maaring mas maraming bansa po ang madadamay. Ikalawa po rito, military spending. May mga nagsasabing masyadong malaki po ang gastos ng Amerika sa foreign wars. Ikatlo po dito, humanitarian concern. Maraming sibilyan ang naapektuhan sa mga digmaan sa rehiyon. Dahil po dito, may mga grupong naniniwala na hindi po dapat makialam ang Amerika sa mga conflict na ito. Now, marami pong nag-react sa viral video na ito. Pagkatapos ng kumalat ang video, nahati po ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabing may punto ang protester. May iba namang nagsasabi, ito ay disrespectful sa isang seryosong hearing. Ang iba pang komentaryo po ay mas malalim pa. May mga nagtatanong kung bakit tila espesyal ang relasyon ng Amerika sa Israel. At dito po pumapasok ang isang mas malaking tanong na hindi lang political kundi biblical.
May special role ba ang Israel sa plano ng Diyos? Upang sagutin po ito, kailangan nating bumalik po sa simula ng Biblia. Sa Book of Genesis po, mababasa ang isa sa pinakamahalagang pangako ng Diyos. Ang pangako kay Abraham, sinabi ng Diyos kay Abraham, I will make you into a great nation. Mula nga po kay Abraham, nagmula po ang bayan ng Israel. Sa buong kasaysayan ng Biblia, ang Israel po ay tinawag na chosen people. Hindi po dahil sa mas magaling sila kaysa sa ibang bansa, kundi dahil sila po ang pinili ng Diyos upang maging bahagi ng salvation history. Now, sa pamamagitan po ng Israel, dumating po ang maraming mahalagang bahagi ng faith history. Ang mga propeta, mga kasulatan, at higit po sa lahat, ang Mesiyas. Si Jesucristo ay pinanganak bilang isang Hudyo. Ibig sabihin po nito, ang Israel ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Ito rin po ang ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa Epistle to the Romans. Sinasabi niya na ang Israel ay may natatanging lugar sa plano ng Diyos. Pero mahalagang maintindihan po ang isang bagay. Now, ang pagiging chosen people ng Israel sa Biblia ay hindi po nangangahulugan na bawat political action ng modern state of Israel ay otomatikong ng kalooban ng Diyos. Ito po ay isang mahalagang distinction. Ang Israel sa Biblia ay isang covenant people sa salvation history. Samantalang ang modern nation state ay isa pong political entity. Magkaugnay ang kanilang kasaysayan ngunit hindi po sila eksaktong pareho. Ito pong dahilan kung bakit ang maraming Christian theologians ay maingat po sa pag-uugnay ng bawat modern conflict sa biblical prophecy. Now, may kinalaman ba ang mga gera sa prophecy? Sa tuwing may digmaan po sa Middle East, madalas lumalabas po ang isang tanong. Ito na ba ang prophecy sa Biblia? Isa po sa mga madalas banggitin ay ang prophecy sa Book of Ezekiel tungkol po kina Gog at Magog. Sa chapter 38 may binanggit po na coalition ng mga bansa na sasalakay laban sa Israel. Dahil po dito, may mga interpreters na nag-uugnay ng modern geopolitics. May mga nagsasabing ang ilang modern nations ay maaaring tumutugma sa mga bansang binabanggit sa prophecy. Pero hindi po lahat ng scholars ay sang-ayon po dito. Now, lumilitaw muli ang pangalan ni Gog at Magog sa Book of Revelation. Sa aklat po na ito, imagery ay mas apocalyptic. Ibig sabihin, maraming simbolismo. Ang mga pangalang ito ay kadalasang ginagamit upang ilarawan ang ultimate rebellion ng mga bansa laban sa Diyos. Hindi po ito laging literal na geographic prediction. Sa maraming theological interpretations, ang Gog at Magog ay kumakatawan po sa global opposition sa kaharian ng Diyos. Now, bakit maingat ang simbahan sa prophecy interpretation? Dahil po sa kasaysayan, maraming beses nang may nagsasabing natupad na ang prophecy. Pero kalaunan, hindi naman pala. Dahil po dito, ang mga Christian traditions, lalo na po ang mga theologians sa historic Christianity, ay nag-iingat sa sobrang speculation. Hindi po lahat ng digmaan ay sign ng katapusan ng mundo. Sa katunayan po, sinasabi mismo ni Jesus na makakarinig kayo ng mga digmaan at balita ng digmaan, ngunit huwag kayong mabagabag. Ang ibig sabihin po nito, ang digmaan ay bahagi na ng kasaysayan ng tao. Pero hindi lahat po nito ay direktang fulfillment ng prophecy. Now, ito pong moral na tanong para po sa mga Kristiyano. Sa gitna ng mga conflict sa mundo, isang mahalagang tanong po ang lumilitaw. Dapat bang suportahan ang mga Kristiyano ng Israel sa digmaan? Upang sagutin po ito, kailangan nating balikan ang turo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanya pong mensahe ay malinaw. Blessed are the peacemaker. Ang Kristyanismo ay may malalim po na pagtuturo tungkol po sa kapayapaan. Pero hindi rin po nito itinatanggi na minsan may mga sitwasyon kung saan kinakailangan po ang depensa laban po sa agresyon. Ito pong tinatawag sa Christian tradition na just war theory. Ano naman itong just war theory? Ang just war theory po ay nagsasabing ang digmaan ay maaari lamang ituring na moral kung ito po ay depensa laban sa agresyon. Ito ay huling option na lamang, pinoprotektahan ang mga sibilyan, may layuning ibalik ang kapayapaan. Hindi po ito simpleng support this country or that country. Sa halip, ang tanong po ay makatarungan ba ang digmaan? So ito pong moral framework na ginagamit po ng maraming Christian thinkers. Now, kapag may gera sa mundo, ano bang dapat gawin nating mga Kristiyano? Kapag nakikita po natin ang balita ng digmaan, madaling mahulog po sa dalawang extreme. Una, panic. Kalawa, indifference. Pero ang tamang response ng isang Kristiyano ay iba. Una, manalangin para sa kapayapaan. Pangalawa, manalangin para sa mga biktima ng digmaan. At pangatlo, ihanda ang sariling puso sa Diyos. Dahil sa huli po, ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang geopolitical. Ito po ay spiritual. Now, ang nangyayari po sa Senate hearing ay nagpapakita po kung gaano kahati ang opinyon ng mundo tungkol po sa Israel at sa digmaan sa Middle East. May mga sumusuporta, may mga tumututol, pero may mga Kristiyano
Pero para sa mga Kristiyano, ang pananaw po ay hindi lamang nakabatay sa politika. Ito po'y nakaugat sa mas malalim na katotohanan. Ang Diyos ang may huling salita sa kasaysayan. Ang mga digmaan ay darating at lilipas. Ang mga imperyo ay babangon at babagsak. Pero ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya sa tuwing may balita po ng digmaan, ang tanong na dapat nating itanong ay hindi lamang anong mangyayari sa mundo, kundi ito dapat ang ating itanong. Kung dumating ang krisis bukas, handa ba ang ating pananampalataya? Hello mga kapatid, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.